Yung katotohanan. Hindi na daw titiisin. Ano pa ang dahilan para pagtiyagaan ang katotohanan ng Diyos? Ano pa ang dahilan para sumamba ako at ipagpalit ko yung kita ko sa pagsamba ko? Diba? Sa pagsamba ko ba, may kikitain ako sa Diyos? Uulitin po natin yung 3, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. Nasabi doon, kundi sa pagkakaroon nila ng katinang-pahinga. Ano daw gagawin mo? Magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gulong ayon sa kanilang sariling masasamang pita. Lalabas ngayon sa panahon na ito, kung ano gusto ng tao, yun lang ang gusto niya. Kung sino gusto niyang papakinggan, yun lang ang pakikinggan niya. Pag ayaw niyang pakinggan yung isang mangaral, hindi niya pakikinggan niya. Kung ayaw niyang gawin itong bagay nito, hindi niya gagawin ito sapagkat hindi niya gusto ito. Ano nga sinasabi ho dyan? Iniuugnay niya ang mga utos na ito, kung titignan po natin at ilalagom natin. Iniuugnay niya, iniuutos niya ito sa kanya sa pangalan ng Diyos at ni Kristo Jesus, nagpapahiwatig ng kahalagahan ng ipinag-uutos. Ang pag-uutos ay ginagawa sa otoridad na ipinagkaloob ng Diyos na siyang tumawag at nagsuko sa kanya, si Pablo. Iniuugnay niya ang utos na ito. Okay? Kaya pala pinauutos Kaya pala sabi doon sa Diyos, ipangaral mo kasi bakit? Iniuugnay niya. Alin? Tingnan po natin. Iniuugnay niya ang utos na ito sa katotohanan ng pagdating at paghahari ni Kristo. Sa verse 1, makikita ko natin. Niimay-imay lang mo natin. Na yung pagdating ng ating Panginoong Kristo, siya yung hahatol sa mga buhay at sa mga patay. Ibig sabihin, mahalaga. Alin po? Ibig sabihin, mahalaga ang pangangaral dahil may Kristong darating na gagawa ng paghatol sa mga buhay at mga patay. So, napaka-importante pala na maipangaral natin ang salita ng Diyos upang ihanda ang ibang mga tao tulad natin. Ano ang layunin ng pangangaral? Ang pangangaral ay isang paraan upang ihanda ang mga tao sa napakahalagang araw na yun. Ano ba yung napakahalagang araw na yun? Yun yung pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Pagka doon sa araw na yun, mga kapatid, kung meron man sa atin na nahatulan na hindi makasama ng Diyos sa pangwalang hanggan, kahit sa panaginip, hindi mo papangarapin mapanaginipan yung tutunguhan ng tao. Yun yung napakasaklap na pangyayari sa buhay ng tao. Pag napunta ka doon sa lugar na hiwalay ka sa Diyos. Napakasakit nun. Kahit nga sa hinagat, hindi mo papangarapin. Marami tayong pinapangarap. Di ba? Meron na tayo nga hindi pinapangarap, nangyari. Di ba? Hindi ko alam na magiging magulang ako. Pero naging magulang tayo. Magulang kayo. Pero hindi natin pinangarap yun. Di ba? Yung bata tayo, hindi natin pinangarap yun. Basta alam natin, maglalaro lang tayo. Pero dumating ang panahon, magulang na pala. Meron tayong mga bagay na hindi pinapangarap na nangyayari sa buhay natin. Pero itong bagay na ito, yung pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, napakagandang pagpapala nun para sa mga tao po, nagtalaga ng kanilang sarili sa paglilingkod. Pero doon sa mga tao na hindi pinagtuunan ng pansin at hindi nakaalam ng katotohanan, napakasaklap. Napakasaklap ng bagay na yun. So, ang pangangaral ay isang paraan upang ihanda ang mga tao sa napakahalagang araw na yun. Ipinaliliwanag din niya kung kailan, paano at bakit niya ito iniuutos. Kailan dapat mangaral? Ang sabi doon sa 2, napapanahon man o hindi. Paano dapat mangaral? Hikayatin, pagsabihan, at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Ang unang-unang tanong natin kanina, bakit
No? Paano dapat mangaral? Bakit? Ang tanong natin ngayon, no? Tingnan natin rito, yung paano, sabi natin kanina, paano? Kailan? Yung tanong natin ngayon dito, ganito. Bakit ganito ang dapat gawing pangangaral? Bakit po ganito ang dapat gawing pangangaral? Dahil sa magiging ugali ng mga tao sa darating na panahon. Iba na ugali ng tao po ngayon. Saksi tayo lahat yan. Merong mga tao, pag sasalita rin. Di ba? Merong mga tao, subukan po ninyo. Dumaing ka. Problema ka, dumaing ka. Kalaunan siya na daing ng daing, nakikinig ka na lang. Yung palang daing mo, ganitong kalaki. Yung daing niya, ganitong kalaki. No? Pagka siya bumibida, pagka siya nagsasalita, nakikinig ka. Pero pagka ikaw na nagsasalita, sinasabayan ka, hindi makapasok yung sinasabi mo. Yun yung mga taong iba na ugali sa panahon ngayon. Di ba? So, malala yung pag-uugali ng mga tao sa panahon ngayon. Meron mga ugali, sabihin natin ba, ugali mo pala sumas eh. Ugali mo, asal eh. Di ba? Kung sabihin ng iba yun, gano'n. Kasi bakit? Dahil nga sa pag-uugali ng mga tao sa darating na panahon, ito yun, hindi nila titiisin ang magaling na araw. Yun yung sinasayang mo dito sa 3. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang-tainga. Pasitin po natin ang buti, no? Pagkakaroon lang ng katinang-tainga. Magsisipagbuntong sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling masasamang pita.